Sinampa naman ang kasong alarm and scandal ng Quezon City Police District o QCPD ang dating pulis na ang pangalan ho niya ay si Wilfredo Gonzales, nananakit at nagkasapa ng baril sa isang siklista dito sa lungsod ng Quezon. Pinimbisiga naman ang liderato ng PNP ang umano'y special treatment ng QCPD sa dating kabaro nila. Report mula kay Mar Gabriel. Kinumpirma ng liderato ng Philippine National Police na June 7, 2018 pa nang i-dismiss nila sa serbisyo si PO1 Wilfredo Gonzales. Yan ay matapos siyang mapatunayang guilty sa kasong grave misconduct, kaugnay rin sa kaparehong insidente ng pananakot at panunutok ng baril. Well, nakikita natin based on the record, yung propensity niya talaga. So, as one of our, part of our action taken, pinakuha na namin yung lisensya na pina-revoke na and napasurrender na rin yung mga firearms na nasa kanya. Base sa kopya ng dismissal order ni Gonzales, si dating PNP Chief General Oscar Albayalde ang lumagda na tanggalin siya sa serbisyo. Ayon sa general, isa lang si Gonzales sa halos 2,000 pulis na inalis niya sa serbisyo dahil sa internal cleansing program. Nung panahon namin, pag grave misconduct and kapag merong ebidensya talaga, we see to it na within 30 to 60 days merong desisyon. Ang Quezon City Police District nagsampa na ng reklamong alarm and scandal laban kay Gonzales. Mismong ang hepe at investigador ng QCPD Station 11 ang tumayong complainant sa kaso. Nasa amin pa ang baril na kanina ay pinasentan sa piskal as ebidensya doon sa alarm and scandal. Kasi ang pagbunot sa publiko ng baril na yon, pagkasasaharap ng isang tao na nakikita ng maraming tao na nasa Quezon Avenue ay alarm and scandal. Maaari pa raw bumigat ang kaso ni Gonzales kung lulutang ang biktima at maghahain ng formal na reklamo. And yung siklista, maybe it's already time for him to come out. And huwag matakot, ino-offer na sa kanya ang Witness Protection Program ni Attorney Fortune dahil classmate daw niya si SOJ. So, what better protection does he need para tayuan ang kanyang mga talagang kung ano ang kanyang gusto sabihin sa usaping ito. Pinaiimbestigahan naman ng liderato ng PNP sa DIDM ang tila pagbibigay daw ng special treatment ng QCPD kay Gonzales matapos itong humarap sa press conference. Bilang ama ng PNP, I for one, I don't encourage to give protection or to give or to condone or tolerate yung mga ganung actions. That's why I encourage yung ating DIDM to look into matters if there are things that were violated. Kasi talagang kung ang kapulisan ay mismong makikita na sila ang nagbibigay ng insinuations that we are protecting this kind of actions, medyo hindi maganda and we will not tolerate it. Pero giit ni General Torre, walang special treatment at hindi rin nila pinoprotektahan si Gonzales kahit pa dati itong nakatalaga sa QCPD. If I can do it again, I'll do it in another way. Pero yun na, I have to stand by it. I made the decision to present that guy to the media because of the clamor. Pero siya ay under custody, kaya siya ay kailangan may kasamang pulis. Hindi pwedeng sumurrender siya and then 30 minutes, wala na siyang kasamang pulis. Masama namang tingnan din yun. Patuloy rin ang panawagan ng PNP sa mga posibleng nakasaksi sa insidente at sa mismong uploader ng video na lumutang na upang mapanagot sa batas si Gonzales. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.